Nasa linya na po ang isang human rights lawyer at ang provincial director po ng Bangsamoro Human Rights Commission o BHRC, si Attorney Alman Naharnamla. Attorney, good morning po. Good morning. Magandang Morning po. umaga. Opo. Maraming Morning, Sir Ted and DJ Chacha. salamat po for being on the show. Attorney, dito muna natin simulan yung ating discussion. Pinag-uusapan po ngayon yung panukalang media ban or social media ban para po sa mga edad 16 anyos pababa. Ano po ang inyong reaksyon dito? I think this is high time, ma'am, no, na dapat mayroon na tayong social media ban because yun nga, as we have mentioned, maraming concerns no, about data privacy, yung mga pictures ng mga bata no, publicly na and they have access to the internet and the internet also has access to them. So yun yung risk and exposure ng ating mga kabataan, yung online addiction din, no, and yung risk sa mental health ng ating mga sa kabataan generally. So there's a proposal now and I wish I wish na ma-harmonize ito ng ating Congress yung mga versions na meron daw na ng mga bills, no, because right now we already have some laws for it, yung against sexual exploitation online. Sana meron na tayong ban no for the minors sa social media. Being a human rights lawyer, sir, alam naman po natin na mayroon proteksyon dapat na ibinibigay ang Estado sa mga bata. Pero may karapatan din naman ang mga bata to information access na po pwede po nilang makuha on social media. Paano po ba natin po ito titignan or babalansihin para lang masiguro na hindi natin may aalis yung right to information dito sa mga batang ito? Yes, ma'am, that's a very good policy question. No? We have to make sure na meron pa rin mga safeguards provided. No? Even though meron tayong restriction for social media, we have to impose these responsibilities sa mga social media platforms na hindi nila ine-expose yung mga bata to bad content, like for example, terrorism, violence, sexual content. So this is a responsibility that should rest on our platforms, no, and also sabi nga nila, it takes a village. The parents, the family, the school, the entire community should also be involved here sa pag-supervise, no, the social media access ng mga bata. So we really need to strike a balance. Kailangan din ng mga kabataan ngayon na meron silang access to the internet, but of course there has to be safeguards that has to be in place, no, under our law. Attorney, kausap po namin kanina ang DICT. Kayo po sa pananaw ninyo, sapat po ba ang ginagawa ng mga ahensya ng gobyerno natin for digital literacy, not just for our children, but paging sa ating pong mga magulang? Yes, I think it's not enough, no. Unlike in other jurisdictions, Singapore, UK, China, no, yung mga bata nila doon, yung mga kabataan nila doon, when they open social media, they don't have access to trendy dances, to sexually exploitative content, no, yung mga hindi makabuluhan, no. So sana yung mga platforms natin will step up their game and use social media for good, no, and also provide for programs and services that will enhance the digital literacy of our parents and our children. Sir, dahil nga po kaya napag-uusapan natin itong social media ban ulit na meron naman na talagang nakahaing bill sa Kongreso. Napag-uusapan po ito ulit ngayon dahil nga po dun sa nangyaring Tacloban shooting incident kung saan sinasabi yung isa po sa mga suspect ay naglalaro nung tinatawag na game na Gore Box na violente daw po. Ngayon, pinag-uusapan din po ngayon itong juvenile law. And nakikita ko online, napakarami pong misconception na kumakalat po ngayon. Ang iniisip ng iba, pag menor de edad, makakalusot ka sa existing law na meron tayo ngayon. Attorney, kayo po mismo ang magpaliwanag nito sa mga nakatutok sa atin ngayon. Totoo po ba itong mga iniisip ng ilan na pag menor de edad, wala na pong pananagutan sa batas? Yun po yung misnomer ngayon, ng misconception on the internet. No? We have to understand itong batas po na ito, the Juvenile Justice Law,
gumawa po siya ng separate and distinct justice system para sa mga bata. Kaya minsan akala natin na wala talagang kulong, wala talagang criminal liability or accountability. But the truth is, kung merong krimen na nakomit, especially the crime of murder or homicide like this or drug offenses, kailangan pa rin pong may accountability at kailangan pa rin silang mag-undergo ng intervention program. And yung intervention program, hindi po siya biro na pupuntahan niya lang every week or every day. Kailangan pong naka-under custody pa din siya. So yun yung medyo hindi klaro sa karamihan. Nakala nila they walk scot-free. Ika nga, no? Yung mga bata will have their own way of being reformed, being rehabilitated. And dito sa batas po na to, na juvenile justice law, ang main point niya, unlike for adults, no? Sa adults, punishment talaga and reformation. But here, nauna po yung reformation. And that's why na-mention kanina ni Sir Ted na may mga bahay pag-asa tayo, precisely because itong mga bahay na to kung saan sila mag-undergo ng custody, ng rehabilitation, kasi may pag-asa pa sila for their future. No? Pwede pa nilang ituwid ang kanilang mga landas sa pamamagitan ng pagpasok ng estado, no, sa kanilang mga buhay. So the state will come in as their parents to make sure that they are reformed and rehabilitated for their future. Oo, well explained. Pero attorney, paano natin ipapaliwanag dun sa iba yung exempt from criminal liability sa wala na ba yung pananagutan? Yun po ba ang ibig sabihin nun? Yun ang mga nababasa natin online ngayon eh. Yes, that's a very valid point po, no, kasi sabi kasi sa batas absolute, there's no criminal liability. Kasi po ang strict meaning ng criminal liability kulong po talaga. In adult parlance, pag criminal liability, meron kang 6 years na kulong, 12 years na kulong, or 20 years na kulong. But for children, wala pong criminal liability below 15 because yun nga po, hindi sila makukulong because iba po ang proseso ng pag-reform at ng accountability. So they will still have to be disciplined. The state still has to intervene through a program. So kaya po involved ang Social Welfare Development Office ng munisipyo or ng city, si barangay, si police, no, to make sure na yung bata ay mare-reform, no, hindi siya yung ika nga just because you're below 18 you are above the law. That is the saying, no. So the point of this law is that the child is treated differently from an adult. So ang focus po natin is hindi yung punishment or pagpaparusa but reformation para mabago pa yung bata. Oo. Ano pong difference ng reformation or intervention or rehabilitation ng 15 years old below sa 18 below, attorney? Yun nga po we have to make a difference here. When you say 15 to 18 and mayroon pong discernment na nakita ang ating Social Welfare and Development Officer, so a case can be filed in court. So murder din po yung ma-file or homicide for whatever case may be. And we don't want to preempt the investigation, no? We're just discussing academically. So yung 15 and above na po yun, his discernment will ultimately be determined by the court. And yun po, meron iba ang trato kasi sa here, the penalty will be real. So let's say may isa pong bata, murder yung kaso niya. So ang magiging penalty po nun is yung tinatawag na reclusion perpetua. But it doesn't mean na masuserve niya yun. It will sesentensyahan siya pero masususpend po ang kanyang sentence. Okay? He will have to be admitted to a youth rehabilitation center o yung bahay pag-asa. So with that, mayroong close court supervision. Every week, kailangan pong nare-review, may periodic review, tinitignan ng korte kung may progress ba yung bata, nare-reform ba siya, nare-rehabilitate pa siya. And if hindi nagsasucceed yung rehabilitation, pwede pong ma-extend yung kanyang confinement sa Youth Rehabilitation Center o Bahay Pag-asa. For yung sa below 15, no, yung intervention niya medyo lesser, unlike the one sa 15 and above, meron talagang court supervision, no? Pero sa 15 below, ang involved po dyan is yung parents,
ng victim, parents, ng offender, the community itself is involved. So medyo may mga nuances to each approach, but ultimately there are differences. So maganda rito, Chia, maitanong natin kay Attorney Alman, yung sinasabi niya na suspended sentence, no? Para mas maintindihan po ng ating mga kababayan. Attorney, suspended muna kung ang kanya pong hatol habang buhay na pakakabilanggo, siya ay edad 15 pataas pero 18 pababa pa, suspended muna ito. So siya ay quote-unquote confined, no? Nakakulong pa rin siya Confined, doon yes. sa rehabilitation center. Tama, ano po? Okay. Yes po. Okay, so suspended muna, hindi siya sisintensyahan nung parusang yon. Ngayon, magkakaroon po dito ng malinaw po na assessment, etc. So sa loob po ng ilang taon at humantong na po sa 18 anyos yung bata at napagtanto noong pong kanyang social worker, no, yung kanya pong psychologist doon sa center na ito at ng judge na mukhang itong batang ito mukhang hindi pa yata nagbabago o hindi pa pwede itong patawan po ng pagpapalaya. Oo. Yung kanya pong edad 18 pataas na, doon pa rin siya sa center ikukulong, hindi siya ililipat sa bilibid. Ito na po, kailangan natin klaruhin po, no? Iba yung imposition ng sentence at yung pag-serve ng sentence. So, tama po kayo, no? After turning 18 na siya, no? Suspended yung sentence. So, since 18 na siya, pwede pong i-lift yun. Kung wala na siyang pag-asa or nag-re-offend siya or palpak yung mismong intervention or diversion program, yung suspension po ay malilift. And kailangan niya na pong i-serve yung buong sentence niya. So, hindi po ibig sabihin na dun na siya. No? After 1 year, laya na siya. After turning 19 or 20, laya na siya. So, titingnan po kung nag-re-offend ba siya or palpak yung mismong program. Because yung success ng program doon po makikita. Doon po titingnan ng ating social welfare development officer and the court, no? Kung successful yun, deserve po ang sentence. Wala siyang record, wala siyang criminal record. Kasi hindi na na-commit yung crime. So, pwede siyang mag-apply ng trabaho, hindi po siya ex-con, wala siyang criminal record. Pero yun lang, kung hindi po niya nagawa, yung programa successfully, nag-fail, kailangan masususpend po yung mismong suspension of sentence. So, malilift po. Attorney, nangangahulugan po na yung pong youth offender, kahit na po ang kanyang kasong kinakaharap, maituturing po na heinous crime sa loob po ng edad na 15 pataas, 18 pababa. Yung pagitan na iyon ng kanyang pagkakakonfine doon sa rehab center, yun na po ang maaaring maging sintensya niya sa kabuuan dahil pagsapit niya ng 18 at maganda ang rekomendasyon at pag-aaral sa kanyang pag-uugali, lalaya na siya. Ganun po ba yun? Yes. Okay. Po, yun. Kasi ang goal natin, reformation po. Yes. Reformation Opo. and Okay. Opo. rehabilitation. Yun. So, klaro yan ha, mga kapatid. No? Kumbaga, sa halip na 12 years or 20 years, yun lamang panahon na iyon, maari nang yun na ang kanya pong panahon ng pagkakakulong, if I may use that word, no, para mas malinaw sa mga nakikinig ngayon sa atin. Pero kapag ho siya 18 na pataas, at hindi maganda yung kanya pong naging gawi o hindi magandang rekomendasyon, yung 18 edad niya pataas, doon pa rin siya sa rehab center o dapat na siyang ilipat sa New Bilibid Prison o sa City Jail? Yun nga po, as provided for under the law, titingnan pa doon kung ano ba yung mayroon po kasing specific provision sa ating RA 9344. No, automatic po yung suspension of sentence, pero upon suspension of sentence and considering the various circumstances of the child, yung korte po kasi ang binigyan po sila ng authority. They shall impose the appropriate disposition measures. Sabi nga, as provided in the Supreme Court rule on juveniles in conflict with the law. So, titingnan po nila kung paano i-discharge yung
ating CICL or yung child in conflict with the law. So, ibig sabihin po, na kay judge na ang desisyon kung siya patuloy na ikukulong. Yes po. Okay. Yes. Yung sa family court, di po ba? Yes po. And yung ating basehan dito yung Republic Act 9344 po. Yes, yung sir. ating Yes, sir. juvenile justice. Opo. Yes, sir. Meron na ho bang umabot na Supreme Court na kasong ito dito po sa desisyon ng judge doon sa kung saan ikukulong yung offender na umabot na po sa 18 anyos? Yeah, yes po. We have the case of Varelo versus People kung saan tinignan po ng ating dinefine lang po ng ating batas kung ano talaga yung ibig sabihin ng discernment. Okay? And in most recent cases, yung batas po ay nagre-retroactively apply sa mga minor. Yes. So, for example, because this is favorable to them. So, tinakda din yung mga exemptions, yung mga civil liabilities. Opo. So ito ho, kahit papaano, sana po nakatulong kami sa mga nakikinig sa atin na maunawaan ng lubos, ito pong batas na ito at ang purpose ng batas at ang kanya pong mga binabanggit po ng mga features, para po doon sa unang adhikain na matulungan yung bata na magbago at maging umayos para po sa kanyang pagbabalik sa komunidad na kanyang kinabibilangan, attorney. Yes, So ngayon, attorney, ito po. Anong take nyo dito? Gustong ibaba sa 10 years old, gustong ibaba sa 12 ang edad po ng age with criminal liability. Of course, medyo mainit po, medyo nabuhay yung proposal ni Senator Robin from last year na ibaba talaga sa 10 years old yung ating minimum age of criminal responsibility. My take on this, I think medyo baka sobra tayong focus sa batas. Tingnan po natin yung ibang mga factors, Yung community, yung anti-bullying law natin, na-impose ba ito? Is this being enforced in our schools? Meron bang policies? Yung parenting, yung access to social media, which we start yung sinimulan natin kaninang pag-usapan. There are many factors involved and there are also other studies that support na yung pagpapababa doesn't necessarily equate to lesser commission of juvenile delinquencies. So kaya po, for me, my personal take is that we should look at the whole picture and not just the law itself. And perhaps we should look, we should dig deeper dito po sa maayos na pagtugon ng council at maging nito pong ating departamento ng DSWD sa pagtatayo ng maayos na mga bahay pag-asa o rehabilitation centers. Ano po? Tamang-tama po. Maganda na yung batas Yun nga lang, kailangan natin ng pondo para maayos yung mga bahay pag-asa natin. Kasi baka instead na ma-reform sila, doon pa sila ma-deform sa ating mga bahay pag-asa. Kailangan natin ng maayos na mga pasilidad para sa mga minor offenders natin. Opo, kasi po itong batas na ito, attorney, sinasabi po na a year after, Yes. mandatory po Yes. ito. Dapat daw po lahat ng region ay meron ng regional youth facility, youth care facility o bahay pag-asa. Yan ang sinasabi. Yes. Medyo mataas po na mandato yan sa ating mga LGUs kasi medyo kulang din sila sa budget, For one province, magkano po kailangan ng psychiatrist, ng mga doktor, ng mga social worker to help rehabilitate the children. Medyo mahirap po na task yan at kailangan ng kaukulang pondo. In other words, kung ating pong tutunghayan itong panukala na 10 anyos o 12 anyos, ang tanong din dito, sa kasalukuyang sitwasyon, kung hindi mo alam, ikaw na nagpapanukala, kung gaano ka-efficient o hindi itong mga bahay pag-asa, ang tanong, saan mo ikukulong yung bata? Saan mo i-rehabilitate? Doon pa. Tama? Dito pa rin sa bahay pag-asa na ito.
yun po. Kailangan pa din natin ng reformation or rehabilitation centers na maayos kasi hindi po pwedeng ipagsama sa isang kulungan yung mga matatanda pati bata kasi magiging mga utusan ang mga yan. Paglabas nila, wala na silang pag-asa. No? Hindi ko po alam kung ilang taon na ba kayo, attorney? 35 na po tayo. Bata pa. Bata pa itong si attorney, 35 years old. Dati-rati ko kasi, nung unang panahon, di ba attorney, before this law, ang criminal, Yes. ang age of discernment is 9. Yes po. Oo. So, Yes po. Kaya, yung mga cases po natin, no, may mga 9 years old, 10 years old sa loob ng kulungan. Kasi nagnakaw ng coke. Yun po yung mga specific scenarios, no, kung bakit inamyendahan po talaga Opo. yung batas kasi medyo kawawa din yung mga bata na kasama yung mga adult prisoners. Kasi po ako, na nakatatanda, napanood ko na yan, nakita ko na yan, yung mga senaryo dati, na batang 12 anyos, kasama ng OXXO Sige-Sige Gang sa City Jail. Nung mga panahong iyon, kasama po, kaya yung nga sinasabi doon, yung bata, sa halip na mariporma, batang-bata pa lang, miyembro na ng gang. Oo, mas napasama. Yun ang pinanggagalingan nito eh. Ito kung ba't tayo napunta ho dito sa ganito pong uri ng batas sa ngayon pong makabago ng panahon. Sige. So, attorney, salamat po sa inyo pong mahusay na pagpapaliwanag tungkol dito. May last na lang pong tanong ating nakapakinig. Yun daw pong mga recidivist na sinasabi ng mga pulis, yung pong below 18 na sinasabi 17 anyos, pag nahuhuli, ikaw na naman. Ano ba nangyari sa iyo? Ano ho ba daw ang disposition dapat doon? So, the same thing, no? Kailangan siyang pumasok sa rehabilitation program or intervention program and the same procedure will happen. And kung nag-repeat offender siya, yung suspension of sentence, malilift din po yun. So, kung ginawa niya ulit, nasa labas na siya, so uulitin yung buong proseso po. At dyan nga po papasok kung gaano ka-efficient ito pong pagpapatupad na nung batas, Yes. yun po yun, no? Opo. Yes po, kailangan ma-check talaga yung enforcement nitong batas natin. Okay. Diyan ho ba sa inyo pong lugar, sa BARM, kamusta po ang mga bahay pag-asa po ninyo? Yun po, no? Meron tayong 2 bahay pag-asa sa Basilan at sa Sulu. Sa Basilan po, no? Kaya po, relate ako sa sinabi ninyo kanina nung una, medyo kulang pa tayo sa mga psychiatrists, sa mga experts, no? Sa mga doktor na dapat nakatoka sa mga at sa bahay pag-asa natin, no? Kaya nahihirapan kami dito, Sir Ted, kung merong CICL o Child in Conflict with the Law, saan namin i-refer, no? Yung minsan pinapalabas na lang or ina-arrange na lang namin na sa isang kwarto muna siya ng police office magstay, no, under custody siya, which is still inappropriate, no, in accordance with the law. Kailangan pong yung bahay pag-asa natin is fully operationalized na. Kaya diyan yung struggle natin dito. Sana po mabigyan ng pansin ng ating gobyerno lahat ng bahay pag-asa centers natin. Kung may pag-asa pa itong gobyernong ito. Yes. Natatawa si attorney. At least napasagot si attorney ng yes. Oo, di ba? Kasi nga ngayon mayroon silang hearing, yung nga po siguro ang ating pong gentle invitation, pasyalan nyo naman itong mga bahay pag-asa nito para malaman nyo yung actual na sitwasyon. Yeah. Or mag-invite kayo ng mga human rights lawyer tulad ni na attorney Namla para makita nyo rin ang sitwasyon. Importante, puntahan nila. Oo. Para pag nag-hearing sila, meron ka ng ideya. Yeah. Ano ba pag-uusapan nyo? Oo. Alam nila agad kung ano itsura ng mga bahay pag-asa. Oo. Gusto mo maghanap tayo dito sa Itutour malapit? po namin sila. Ha? Yes po, attorney. Itutour po namin sila dito sa Basilan para makita. Pero nila. attorney, since nabanggit nyo may dalawa kayo dyan po, ano mismo yung Yes. itsura? Anong facility yung meron tayo dun sa mga bahay pag-asa? Di ko po nakita yung sa Sulu, na I can only speak for in Basilan. Maganda po yung facility, bagong-bago, medyo struggle kami sa human resource.
po, mahirap po Tao. maglagay. Yung mga ngasiwa. Oo, psychologist, psychiatrist. You need experts po Oo, eh. oo. Kaya doon kami medyo nangangapa, no? May effort naman po ang ating provincial government and the regional government and our members of parliament, specifically MP Alamia. Kaya po nagpatayo ng natin, rehabilitation center, yung Bahay Pag-asa. Pero it's one thing na magpatayo ng center, pero iba din pala yung paano siya patakbuhin. So we're Tama. still figuring things out. And attorney, yung sustenance, pagkain ng children Yes. in conflict, Yes, yung may pasilidad kakain din yun. sa kanyang pag-aaral doon. Kasi may edukasyon yun doon habang naka-confine ka doon eh. Yes, may Oh, education. Continue. Tama. Yes, sir. I mean, ito ho ang dapat maintindihan itong mga taong ito eh. Hindi ba na hindi ito, ikukulong mo dyan, bahala ka sa buhay mo, kain ka nitong ibibigay sa pag hindi po eh. Kailangan talaga ho dito ng tuloy-tuloy na pagpopondo nang sa gano'n, masiguro natin na gumagana yung batas at effective. Otherwise, hindi mo talaga makokorek itong problemang ito. Yun po yun eh. Attorney, no? Yes. Mm-mm. Exactly. Opo. And sana po through your sa programa ninyo madinig po yung mga hinaing ng mga human rights lawyers, ng mga nag-ooperate ng Bahay Pag-asa. Opo. Thank you. Maraming salamat po. Assalamualaikum, brother. Pag-uusapan to. Opo. Salamat po na marami. Assalamualaikum, brother. Thank you very much po. Mabuhay. Salamat. Thank you. Buhay po, mabuhay. Yun nga ang malungkot Attorney eh. Alman Nadjar Namla, siya ay isa sa mga Ito po ay isa sa mga legal educator at human rights advocate po ng Provincial Director ng Bangsamoro Human Rights Commission or BHRC. Diyan po yan sa Basilan. Siya po ay nag-graduate at successful examinees po ng 2016 bar examinations. Graduate po siya ng Ateneo de Zamboanga University. Ayan mga kapatid. So matagal na pong lumalaban for human rights and children's rights. Ito pong si Attorney Namla. Hindi na po bago sa kanya ito. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.